Let us open our Bible on Psalm 62, verse 5. Praise the Lord. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Yes. My soul. Itong my soul na sinasabi, hindi ito yung after death. Ang my soul, itong present natin na buhay. Di ba? When God made Adam out of the earth, He formed in His image. Then after He breathed the breath of life into His nostrils, He became a living soul. Ito na yung being natin. Wait thou only upon God. Maghintay ka sa Panginoon. So, we are dependent. Yung tayo ay nag-depend sa Diyos. Without God, we can do nothing. For my expectation is from Him. Sa Kanya lang yung expectation natin. Sabihin natin, Lord, if you lengthen my life until this age, kung hindi yan gawin ng Diyos, wala ka. Lord, if I can awake after I sleep this evening, so be it, Lord. Pag hindi ka ginising ng Diyos, wala ka. Hindi ka magigising. So, lahat ang expectation natin nandyan sa Creator natin. Nandyan sa ating Panginoong Diyos. Tingnan mo. Gusto ng Diyos nung unang panahon, ang buhay ng tao aabot ng 900 years over. Di ba nangyari sa buhay ng tao? Pag sabi ng Diyos, okay, rumami na ang tao, wala namang nag-glorify sa akin. Rumami ang tao, wala namang nakikinig sa akin. Rumami ang tao, wala namang naniniwala sa akin. Gumamit na nga ako ng aking servant na si Noah to preach my will, my righteousness. Walang naniwala sa akin. O sige, di ko na lang pahabaan yung buhay ng tao. Lalo lang mag-multiply ang tao, pero wala namang nag-glorify sa akin. Sabi ng Diyos, I will make the lifespan of human being 120. O di ba, anong nangyari? Kung hindi habaan ng Diyos yung buhay ng tao, wala. Kaya nakadepende tayo sa Kanya. Praise the Lord. Pag sabi niya 120, after the flood, tingnan mo ang buhay ng tao. Nakalista dyan, si Moses, tama-tama lang, 120. Si Joshua, 115. Si David, 110. Diyan na lang diyan na lang naglalaro. Abraham, medyo mahaba-haba pa, 175. Pero wala na, limited na masyado. Kaya, yung expectation natin, lahat nandyan sa Kanya. So pagbutihin natin yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Gawin natin ito, basahin natin. Psalms, what is the most thing that you expect from God? Ano ba yung pinakamalaking ine-expect mo sa Diyos na big deal sa buhay mo? Basahin natin. Psalm 62, 1 and 2. Praise the Lord. Truly my soul waiteth upon God. From Him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Yes. Truly, my soul waiteth upon God. What do you mean of that? Ikaw, gusto mo ng favor sa isang tao. Di ba hindi mo siya pwedeng pursigihin? Hindi mo siya pwedeng sakalin. Ibigay mo na. Kasi nasa Kanya yung kapangyarihan to give something what you want. So kung gusto mong bigyan mula sa isang tao, maghintay ka. Kung maaari, magpakawa ka. Kung maaari, magpakita ka ng kabutihan. Kung maaari, magpakita ka ng worthy ka. So ganun din sa ating Panginoong Diyos. Pag hindi tayo paratingin sa Kanyang kaharian,
impyerno tayo. Pag hindi niya tayo pakainin, wala. Pastor, makabili pa man tayo ng pagkain. O sige, mabukulan ka ng isopagos mo ng cyst dyan o kaya cancerous, makaluno ka ba? Hindi ka lang makapopo ng 1 linggo, poison ka. Mabara lang yung bituka mo dyan, wala na. Meron lang ugat dyan na magbara, mag-burst yan, wala na. Yun yung tinatawag nila na aneurysm. Ganun kaya ka-critical, ka-sensitive yung katawan system natin. Deficit ka lang ng asin o kaya yung sa utak, yung potassium, wala na, gulay ka na. So nagdidepende tayo sa Diyos. So therefore, ang sinabi dito, kung gusto mo man na maka-avail ng something, the highest level of benefits from your Creator, ang hihintayin mo sa Kanya, yung salvation, yung kaligtasan mo. He only is my rock. Kasi ang sanglibutang ito, it is like a miry clay. It is like a kumunoy. You will sink into sin. You will sink into iniquity. You will sink into miserable life. Pero kung ang faith mo na nandoon sa Kanya na nagbibigay ng lahat ng mga benepisyo sa buhay mo, siya yung rock mo, ay hindi ka mag-sink. Hindi ka malunod. You can stand on the stable ground. Hindi mag-fail ang lahat ng gusto ng Diyos ibigay sa iyo, lalo't na ang salvation. And my salvation, He is my rock, and my salvation, He is my defense. Bakit kailangan tayo magkaroon tayo ng defense galing sa Kanya? Merong attackers. Merong masama na kaaway ng Diyos na pumahamak ng 1/3 of angels, pumahamak ng mga tao sa panahon ni Noah, sa panahon ni Adam, Eva, Sodom, and Gomorrah. Hanggang ngayon ang kapahamakan nangyayari sa mga tao sa sanglibutang ito. Millions of people are dying without salvation. So we need defense. And only God can defend us from such evil enemy of God. Praise the Lord. Hindi pwede na wala tayong defense. And He is the one that can defend us. I shall not be greatly moved. Di ako makikilos. Kaya napaka-importante yung ating pag-depend sa Kanya. We are all the dependents of God. Diyan nananalig lahat ang ating mga privileges, benefits galing sa Diyos. Ngayon, paano natin ito ma-sustain? Paano natin ito ma-maintain sa buhay natin? How do we link, access, and make some connection to Him who is the source of all these blessings, benefits, temporal and eternal? Paano mo i-link, paano mo i-access ang lahat ng mga ito doon sa buhay na Diyos? Para lahat ng mga hinihintay mo, ine-expect mo, mangyayari lahat yan sa buhay mo without failing. Hindi mapi-fail. Basahin natin. Psalms 27:13 and 14. Praise the Lord. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ayan. Ako'y nanghina sana. Maliban ako ay naniwala. So, pag wala na pala tayong faith, manghina tayo. So, it is the faith that strengthens each of us. Bawat isa sa atin, ang pananampalataya
ang nagpapalakas. Kaya kung wala kang panampalataya, you will faint. Manghihina ka. So kung manghihina ka, your connection with God will become lessened. And if it is lessened, Satan will cut it. Alam mo, wala namang ibang si Satanas hinahanap niya sa atin na opportunity. Kailan ka manghina, putulin ka. So, ano ang nagpapalakas sa atin? Our faith sa Kanya. Kaya kung wala kang faith sa Kanya, David said, I had fainted. Nanghina na sana ako. Mabuti na lang yung pananampalataya ko sa Diyos. That makes me continuous attachment, connection, access with God to see the goodness of the Lord in the land of the living. I can still see the goodness of the Lord in the land of the living, and I am among them. I am part of it. Kasama ako doon because of my faith. So, napakalaking importansya yung faith. Then, habang may faith ka sa Panginoong Diyos, habang naghihintay ka sa Kanya, with all the courage, with all the strength sa puso mo, naghihintay ka sa Panginoon. Sigurado yan makarating sa iyo yung hinihintay mo, yung ine-expect mo. Kasi siya lang yung makapagbigay. Wala nang iba. Without Him, you can do nothing. So faith, that matters. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to keep His commandments. Ang tao na walang faith sa Diyos, what for? You will keep His commandments. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ano pang purpose mag-keep ka sa Kanyang commandments? That is rubbish for you. Pero kung meron kang faith sa Diyos, naniniwala ka sa lahat ng mga sinasabi niya, pinapagawa niya, hindi niya pinapagawa, ino-observe mo lahat yan, dahil naniniwala ka sa Diyos. At lahat ng mga pangako sa Diyos, wala kang pag-alinlangan, ay sigurado yan. Tatanggapin mo talaga yung hinihintay mo, yung ini-expect mo sa Diyos. Tatanggapin mo talaga yan without fail, 100% yan. Tingnan mo yung mga faithful angels of God sa langit na hindi sumama sa 1/3. They enjoy the privilege. Tingnan mo yung mga nag-disobey dyan sa Diyos. They suffer the consequence. So, ibig sabihin yan, pag pinutol mo yung iyong magandang ugnayan sa Diyos, anong nangyari kay Lucifer? Why he stopped his connectivity and relationship with his Creator? Because of unbelief. Hindi na siya naniwala sa Diyos Ay saan pumunta yung paniniwala niya? Sa sarili niya. Doon na siya sa sarili, naniwala sa sarili niya. Hindi na siya naniwala doon sa Diyos. So what for? Susunod siya sa Diyos kung hindi ka na naniwala sa Kanya. Kaya napaka-importante yung faith natin sa Diyos. And what generate faith to us? Ano mag-generate ng pananampalataya sa atin? O tingnan mo yung nangyari ngayon na gera. 20% of fuel supply in the entire world is being cut. Nag-domino effect yung pagtaas ng presyo. Kung 100 ang litro, palagay natin, ang 20% ng 100 is 20 pesos. Kaya yung increase, ganun din, 20%. Malaking na yan, bagay na yan. Nagkaroon ngayon ng aberya. Ang mundong ito, nagkaroon ng domino effect. So, yung source ng tinatawag ng fuel, lahat ng mga industrialized places sa sanglibutang ito, apektado. Because fuel is the one that generate the machineries. So sa faith natin,
Kailangan hindi yan maaberya. Because faith that generates strength sa pag-trust sa Diyos, sa connectivity sa Diyos, sa access sa Diyos. Pag wala, hindi yan mag-generate sa buhay natin, walang fuel, walang faith. How can you have a good connectivity, a good access, a good relationship with God kung walang faith? Kaya kailangan talaga. So, saan ngayon yung source ng faith na yan? So that, kung saan man yung source na yan, let us protect the way of going to that source so that we might have the source of faith. O tingnan mo, siraduhan nila yung Hormuz, kung tawagin na maliit na daanan dyan. Takot din ang mga ibang bansa na mag-open. Pati yung Amerika, hindi pa na-open nila eh. Nag-promise ang Amerika, mag-escort sila sa bawat tanker. But it will cost too much for them to do so. Hindi nagawa ng Amerika. So, sa buhay natin, gaano ka-importante yung access natin to obtain the source of faith. Let us keep this way open and let us keep this way busy to go. Ganun lang tayo. Kuha tayo ng source. Dapat walang walang aberya. O, saan galing yung source? Yung fuel para sa faith natin. Basahin natin. Romans 10:17. Praise the Lord. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yan. Ito na yung source. Itong sanctuary na ito. Let us open the way going to this venue. Kasi dito tayo maghakot, dito tayo mag-fill up, dito tayo mag-refuel sa pananampalataya natin para tayo, yung expectation natin sa Kanya, yung ating hope dyan sa Kanya, yung ating hinihintay natin sa Kanya. Magkakaroon ito ng generation, mag-generate ito, mag-take effect ito, magkakaroon ito ng power, magkakaroon ito ng success. Basta strong ka sa iyong pananampalataya. Kaya kung wala yung faith na yan, sabi ni David, I had fainted. You are weak. So you cannot please God. You are weak. You cannot perform the will of God. You are weak. You cannot observe the covenant of God. You are weak. So therefore, if you are weak spiritually in your faith, everything shall be affected. You will be as the people of the world who were perish because hindi nila in-strengthen yung faith nila sa Diyos. Sino naman ang pupunta dito makinig sa salita ng Diyos? Nasaan nyo yan? Nasa kamay nyo yan. Sino naman yung ayaw magpunta dito dahil hindi makinig sa salita ng Diyos? Nasa kanila din yan. Kahit pa magpakain ako ng lechon dito after every service, kung ayaw talaga nila, hindi mo talaga mapilit. Kahit magsabi ako, sige, para maniwala kayo na importante ang Word of God, may patay, buhayin ko ito. Kahit pa may patay na mabuhay dyan. Kahit pa sabihin ko, Jesus, buhayin mo si Abraham, buhayin mo si Noah, buhayin mo yung mga great people mo para magsalita, mag-testimony. Kahit buhayin pa yan sila. Pag ang tao ayaw talaga mag-move sa important spiritual matters. Hindi talaga yan. Pero kung ang tao interested talaga, kahit anong pang hadlang, makarating yan dito. Ang tao, kahit ano pang marinig sa labas, magpunta yan dito. He will keep the way going to the venue to take the sustenance of the faith. Pupunta talaga yan dito. Ay mapalad ang mga tao na mini-maintain niya yung faith sa Diyos. To see. And not only to see, but to have
the goodness of the Lord in the land of the living. Praise the Lord. Basahin natin. Luke 16:29 hanggang 31. Praise the Lord. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Yes, kahit pa. Pag hindi sila nakinig kay Chito, kahit ano pang miracle dyan, di yan makinig. Kung hindi sila nakinig kung sino yung magtatayo dito, hindi yan sila makinig kahit ano pang miracles. Because nasa kanila ang problema. See? O ngayon, if you are not concerned to your spirituality, hindi ka talaga mag-move sa appropriate move. Wala. Ang daming privileges na mawala sa buhay mo. Pagdating ng mga pagsubok, painted ka na, mahina ka na. Pagdating sa mga tukso, painted ka na. Wala na, mapuputol na yung connectivity mo sa Diyos. Makakakumit ka talaga. Pag sinabing mahina ka, you are vulnerable to commit sin. Because you neglect to be strong in your faith, in your spirituality. Kaya napaka-importante yung word. Tsaka kung magpunta kayo dito, makinig sa word of God. See to it, you consider the word of God not as from me, word of man. Consider it as from God. Ginagamit lang kami. Basahin natin yan. 1 Thessalonians 2 verse 13. Praise the Lord. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ayan. Thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God which ye heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectively, powerfully worketh in you that believe. O di ba napaka-effective yung ating pagpakinig ng word of God? Ito yung mag-generate ng power. Alam mo, kagabi may nag-chat sa akin. Isang kapatiran natin. Di ko lang sabihin ang pangalan. Sabi niya sa akin, Pastor, are you not busy? Sabi ko, tapusin ko lang itong pagkain ko. After that, okay na ako. You can call me. Pagtapos, ako na ang tumawag sa kanya kasi expected na siya na mag-usap kami. Mayroon pala siyang problema. Ang problema niya, ang husband niya, humihingi na sa kanya. Kasi nagtrabaho to sa abroad eh. Han, siguro marami ka ng ipon dyan. Sabi niya, Han, nagbabayad pa ba ako sa loan sa bangko? Han, magpapadala ako dyan. Gusto mo, i-breakdown ko yung mga gastos ko dito, i-send ko sa iyo. Siyempre, kahit OFW kami, mga gastusin ka rin doon. Gastos. Ngayon, sinama man niya yung, siyempre, pag sinabing breakdown, 100% of your income, meron talaga yung mapupuntahan. Ganito, ganyan. Sali doon tithes, kay tithe giver eh. Nakita ngayon ng husband niya ang tithes. Naggalit. Ha? Laki-laki pala ng binibigay mo. Sabi niya, 10% yan ng income ko.
Tsaka ayoko na magsimba. Huwag ka na magbigay ng tithes. Laki-laki palang nakukuha sa salary mo. So parang, yung bang dismayado yung naramdaman niya. Paano ko ito i-explain sa husband ko? Tumawag siya sa akin. Ngayon, naisip ko sabi ko, sige, hindi mo siguro siya in-explainan bago ka nagbigay ng tithes. Hindi mo na paintindi sa kanya. Pastor, paano ko ito i-explain? Meron akong preaching dito, dated March 11. Ito lang taon na ito, itong buwan na ito, o taon na ito. Naalala ko yun. Gisend ko sa kanya. Pinakinggan niya ngayon. Kasi ang noon, yung message doon, hindi na kailangan ang Diyos mag-asa atin kung gugutumin siya. Kasi hindi naman talaga tayo ang nagbubuhay sa Diyos. Kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng benepisyo. So we have to honor God of our being in all that we receive from God. At paano inonor ni Abraham ang Diyos out of all the blessings na na-receive niya? He gave the tenth of all which he received blessings from God. He gave the tenth of it. He honored God out of all the substance he received from God. At huwag mong isipin na galing yan sa'yo ang binigay mo sa Diyos. That is just an act of honoring Him who gave everything to you. The life, the strength, everything. The senses, the seeing, the hearing, the everything. Yung lahat. Sa preaching ko na yun, i-describe ko how God made our body in good shape. Lahat ng organs dito. Kung bibilangin mo yan, ang rami. Isa lang dyan ang madamage. Hindi ka natatagal sa mundo. How God made you and how God sustain you. Are you not thankful? Are you not grateful? Lahat na natanggap mo sa Diyos, 10% lang ang hinihingi ng ating Panginoon Diyos. O paano, Pastor? Sabi mo, hindi na kailangan ang Diyos ng something para sa atin kasi tayo yung receiver, siya yung giver. Yes, that's true. Ay anong purpose ng 10%? Sabi ng Diyos. Alam mo yung government, dapat ang gobyerno, kaya galit ang mga tao ron sa administrasyon natin. Kasi dapat ang tax ng mga tao, ibalik yan, serbisyo sa tao. Ang ginawa nila, nilagay nila sa mga malita, pinagbibigay nila doon sa mga kumpanyero nila na walang ibang inisip, kundi magpayaman ng husto. At pagdating ng panahon, kailangan na ng healthcare ang Pilipino, bakante yung PhilHealth, walang pera. Kung kailangan na ng Pilipino to strengthen the value of peso, mahina ang peso, bininta ang gold reserve doon sa central bank. Kailangan ng flood control para kung magbaha kasi itong ating bansa, daanan ito ng bagyo. Kasi Pacific yan eh. Direct yan sa natin eh. Country natin. So walang bundok na maghadlang from the Pacific na hangin na magdaan. So sa haba ng Pacific, magkukumpose yung hangin ng tinatawag na storm. Dadaan yan sa Pilipinas. So tayo, minsan, in a year, hindi lang 12 storms ang ating naranasin. Minsan, in a month, may 5, 3. So, kailangan ng flood control. So, ang pera na dapat i-protect sa flood control, binulsa nila. So, ghost project, unfinished project. So, ang Diyos ganun, nag-collect siya ng tax sa tao. Oy, honor me. I made you. I give you life. I provide your necessities. I clothe you. I shelter you. I everything. I made everything for you. So,
honor me by your substance. Give tithe, 10%. Oh Lord, sabi mo, hindi mo na kailangan ng something sa amin. Ibabalik ko rin sa inyo yan. Para saan ito, Lord? I will call servants of mine. Ayaw ko silang patrabahuin. Ayaw ko silang gawing busy sa material. Ang tungkulin nila para kayo, hindi maimpyerno. Sila yung magpakain sa inyong kaluluwa. Sila yung magbantay sa inyo. Kung nalihis na kayo, sila yung magtuwid sa inyo. Gagamitin ko sila. Kung nanghina kayo, sila yung mag-encourage sa inyo sa aking salita para i-fill up yung faith niyo, para yung relationship niyo sa akin, hindi manghina. Doon ko ibibigay ang aking portion sa kanila. Praise the Lord. So hindi mo pwedeng sabihin, galing yan sa iyo. Galing yan sa Diyos. It is just an act of honoring God. O kami naman ang nire-receive nito, lahat ng aming mga mentality for the Lord's glory. Kung out of blessings namin, makabili kami ng sasakyan para sa ministry. Praise the Lord. Makapatiles kami. Makabili ng kung anong ikabubuti, sound system. Gamitin namin yan lahat. Makatayo ng parsonage para kung may bisita, mayroong accommodation. Lahat puro for the Lord. Praise the Lord. Oh. So ibig sabihin yan, lahat tayo must give honor out of the substance that we receive. Honor God in your eyes, honor God in your mouth, honor God in your ears, lahat. Kasi ibabalik din ng Diyos yan sa atin. God will change your mortal body to immortality. Your riches being, God is being honored, He will change it to eternal riches. Grabe, hindi basta-basta kayo yung faith natin sa Diyos. Hindi ito natin pwedeng panghinaan. Let us not consider that you are just wasting time sitting here. You are just wasting time instead of doing something for the benefit of your income. Tapos hindi ka nalang maglaan. Hindi pwede yun. Tapos, mga anak ng Diyos, if ever you make business, if ever you enter a job, allocate time for the Word of God to come. Praise the Lord. Kasi yan yung access natin sa fuel eh. Naratol lang nga yung mga tao, yung Hormuz lang, 20% lang ng supply ng world ng fuel, naratol lang buong mundo, apektado na. How about your spirituality? Can you consider it na kung maaberya ka sa pagpunta dito para lang ma-refill yung spirituality mo, hindi ka ba nababother? Hindi ka ba nag-isip na kung pagdating ng panahon, hindi ka na mag-faint? O kaya, ganun ka importante. So, after maybe an hour, tinanong ko siya, Sister, narinig mo na yung video na pinadala ko. Ang haba ng reply niya. Praise the Lord, Pastor Chit. Klarong-klaro ang Word of God. Kaya pala nilid ako ni Jesus na magsangguni sa iyo kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos to make clear instruction from the Word of God. Nawala na yung worries ko. Nawala na yung takot ko. Paano ko ipaintindi sa husband ko? Very clear. Kaya yung video na yan, gisend ko lahat sa all members, all missionaries, lahat. Gisend ko lahat kasi yan minsan nami-misinterpret. Kasi marami nang nag-post ngayon sa FB, kasalanan daw mag-tithes. Sinong gawin nilang sinungaling? Ang Diyos? Magnanakaw nga ang sinabi ng Diyos At cursed. At kahit ang New Testament, nag-i-encourage pa rin sila ng tithings. Bakit? It is quoted. Basahin mo yung book of Hebrews. Basahin mo yung Matthew na may mention niya ni Jesus Christ. Kaya, therefore, sa buhay natin, yung spirituality natin, huwag mong hayaan manghina yan.
Kasi kunting atake lang ng masamang espiritu, maniwala ka na. Pero kung strong ka in the spirit, you are like standing upon the rock. Praise the Lord. Di ka basta-basta maapiktuhan. And that is tested in my life. Yung nagsabi, bakit yan si Pastor wala namang sweldo, ako nagtatrabaho, di man ganun ka. Depende man yan sa pinakita natin sa Diyos. It depends how we manage our relationship with God. It depends how we keep His instructions. But not meaning to say God is unfair. God is fair. Kaya tayong lahat, kung ano yung magandang halimbawa dito, sundin mo. Ngayon, si Abraham na ginawa niya yan. Nahutoy ba si Abraham? Basahin mo yung Bible. Abraham became very rich because he honored God out of all his substance. Amen? Praise the Lord. Yan. Ganun ka-importante. Tapos, ang serbisyo, ibabalik yan sa inyo. Ginawa niya kaming watchman para sa inyong kaluluwa. Ginawa kaming watchman para sa inyong benepisyo. Kaya yung Word of God, importante. Pero, ang tanong, meron bang mag-preach? Basahin natin. Romans 10:14. Praise the Lord. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So dyan natin ma-realize, mahirap pala walang preacher. Ang hirap pala walang preacher. Gusto lang ipa-feel ng Diyos that preacher is a must to your life. Preacher is necessary to your life. But what you have done to the preacher, did you grab the opportunity as long as there is a preacher? Did you listen? Did you come? Did you avail such privilege from the preacher na mag-deliver sa iyo ng Word of God to nourish your spirituality, your faith? Ang hirap kung wala. Kahit pa mapuno ito ng preacher dito, hindi ka naman nag-a-avail, hindi ka naman nagsisikap. Parang hormos siraduhan mo, hindi makadaan yung supply. Ngayon, ang hirap naman kung preacher nga, ang daming preacher ngayon sa buong mundong ito. Ang pinaka-importante, that what? Basahin natin. As a preacher, you should be what? Romans 10:15. Praise the Lord. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ayan. Preacher nga. Pero, sent ba siya ng Diyos? Kaya nung dumating ako dito sa holy place, narinig ko yung testimony ni Pastor Samuel Gabre. Hindi ko na siya binitawan. Hanggang kinuha siya ni Lord Jesus Christ, I never departed from that man. Hindi ko na binitawan. Because he was sent by God. Anong tanda na sent siya ng Diyos? 3 major callings sa buhay niya which he tried to refuse. But the final calling in Indonesia, he was not able to escape because God would like to send him to preach the gospel. I found that man which sent by God. Anuhin ko ba siya? I-reject ko ba siya? Magpalayo pa ba ako sa kanya? Hindi ko na binitawan talaga. Importante yung sent by God . Dito sa Bible, basta na lang ba mag-preach ang mga tao dito? Who was Paul? Sent by God. Who was the disciples? Sent by God. Who was Moses? Sent by God. Who was Joshua? Sent by God. Sino ang kaharap nyo ngayon? Is he sent by God? Is God made him to stand before you to handle His word? Yan ang mga tanong na dapat nating suriin. Even I myself never choose me to stand before you. But He chose me to stand before you. So I am not sent of my own.
even Pastor Samuel Gabre, tsaka lahat ng mga pastors na sumagot sa calling ng Diyos. They are not sent by themselves. Kaya importante yun. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. So ngayon, anong hihintay natin? Do not destroy your spirituality, your faith in God, because habang ini-strengthen mo yan, ini-establish mo yan, you have a good relationship with God because you have faith in God, then all that you are waiting from Him, sigurado yan. Basahin natin. Psalms 39:7. Praise the Lord. And now, Lord, what wait I for? My hope is in Thee. Yes. Balik na naman tayo, dependent tayo sa Kanya. Sa Kanya lahat manggagaling yung ating ikabubuti, sa Kanya lahat manggagaling ang ating success, sa Kanya lahat manggagaling ang lahat ng kabutihan sa buhay natin, both physical or temporal and above all spiritual. Galing yan sa Kanya. Nung narinig ng ating kapatiran, hindi ko lang i-mention ang pangalan. Sabi niya, salamat Pastor. Clear masyado yung Word of God. Kasi marami nakaka-misinterpret eh. Minsan kasi pag malaki na yung income, bossing na sa sarili niya. Wala na. Neglect na yung kautusan ng Diyos. Kaya na hindi na magsimba, kaya na hindi maglingon, kaya na, magsarili na. Hindi, nalimutan nila na may hangganan lang buhay dito. If you failed to fix your spirituality, you will lose. You will suffer loss. Eternal loss. Sayang. Hindi mo in-strengthen yung spirituality mo. Nawala ka tuloy sa Panginoong Diyos. Naging madamot ka tuloy sa pagbigay ng glory and honor sa nagbigay sa lahat. O, di ba? Full of regrets. Ang lahat ng mga tao may impyerno kung pakinggan natin ang mga parables dito ni Jesus. Puro regrets ang kanilang finality. Last verse, Psalm 71 verse 5. Praise the Lord. For Thou art my hope, O Lord God. Thou art my trust from my youth. Yes. Mula bata ka, natuto kang manalig sa Kanya, na-fix yung spirituality mo, na-strengthen yung faith mo, then do it until you get old. Hanggang tatanda ka. Kasi walang limit yung kalakasan ng Diyos, hindi yan mapuputol sa buhay mo. At kung sakaling matapos ka man sa sanglibutang ito, God will extend another chapter of your life, which is the most glorious, the most lasting, the most stable, the most precious na iyong buhay. Kaya, my soul, wait thou only upon God. My expectation is from Him. But this can only happen to each of us if we maintain our faith strong in God. Because it is our faith that connects God. Pag maputol yan, wala na. Para ka na yung husband ng sa akin, galit na nagbigay siya ng tithes. Wala siyang isip to honor God. At pinadala ko yan sa lahat to remind everybody na mahalaga, na maintindihan natin, we are not the giver. He is the giver. But ang ina-expect lang ng Diyos sa atin, honor God out of all you receive from Him. Amen? Praise the Lord. Don't think that you are the one who is giving to God. No, that's a lie. He is the giver of everything to you. You are just rendering in honoring God. And if God is being honored to you, He promised His good promises to you. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.